Hello po muli mga kababayan, kamusta po ang lahat? Si Kamanong po, nagbabalik po muli dito po sa Tambayang Makabayan para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod. Siyempre po, magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa mapayapa at maayos po tayong mga kalagayan lahat, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin itong pahayag ng palasyo mga tambay. Hindi po matanggap ng palasyo yung pahayag po ng dating Pangulong Duterte. Ang pahayag po ng ating Vice President Sara Duterte. Hindi po matanggap ng palasyo ang pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Yung sinagot niya po, yung sinasagot niya po na ang Vice President ay lagi lang naman po sumasagot sa kanila. Hindi po ba sinagot ng Vice President na yung mga biyahe raw po ay kinu-question nila ang mga biyahe? Sinagot ng Vice President, siya po ay bumibiyahe dahil unang-una, ang ating mga kababayang OFW ay mga desperate, mga desperado, mga masasama ang loob sa ating gobyerno, lalo-lalo po sa pagpapatakbo nila, mga kabayan. At sinabi rin ng ating Vice President ay hindi naman niya kagustuhan talagang magbibiyahe. Meron lang din po siyang ama na dapat puntahan dahil ipinakulong nila. Kidnapping pa ang ginawa. Pinakulong. Ipinatapon sa The Hague sa Netherlands sa ICC. Ngayon, hindi po matanggap ng palasyo. Kaya po, bumabatikos na naman po sila. Naguhugas kamay po, mga kabayan. At siyempre, ibabalik po nila sa Vice President ang sisi. Ito po ang sagot ng palasyo. Sakingin lang po namin yung reaction niyo doon sa naging statement ni Vice President Sara Duterte. Ang sabi niya po, sa totoo lang, hindi naman po ako nagta-travel dahil gusto kong mag-travel. Nagta-travel ako, lumalabas ako ng bansa dahil frustrated ang Filipino communities abroad sa nangyayari dito sa ating bayan. So ano po ang statement ng palasyo dito? Thank you. Well, una siguro nga po, mapo-frustrate yung mga kababayan natin abroad. Dahil ang Pangulo po ay nasa Pilipinas, nagtatrabaho, inaayos yung mga problema, at lumalaban sa mga anomalya at korupsyon. Samantalang ang Vice Presidente ay madalas na nasa personal trip at hindi po sagot ang pagbabiyahe para masolusyonan kung may problema man ang bansa. Hindi po trabaho ng Vice Presidente at wala po sa konstitusyon na kailangan siya magbiyahe para siraan ang Pangulo at para hilingin sa taong bayan ang pagbagsak at pagtanggal sa pwesto ng Pangulo. Unang-una, dahil pag pinatanggal po ang Pangulo sa kanyang pwesto, ang makikinabang po dyan ay ang Vice Presidente. Hindi po iyon trabaho ng Presidente. Maliwanag naman po siguro yan sa ating konstitusyon. At siguro dapat mas maging maliwanag lamang na ang personal trip ay pang-personal agenda. Nakita niyo po ang layo na sagot, ano? Ang sagot, hindi na po sinagot yung sinabi pong ang kanyang ama ay nasa kulungan dahil ipinakulong. Frustrated po talaga. Hindi lang naman po mga OFW ang frustrated sa panunungkulan ng 3 taon. Hindi po ba? Dahil nga po sanay na sanay lang po silang magtakip at magsinungaling sa mga Pilipino. Wala na po halos naniniwala sa kanila, mga kabayan. Lalong-lalo po ang mga OFW at lalong-lalo po ang mga kababayan natin sa Mindanao, sa Bisaya. Halos hindi na po nagtitiwala sa administrasyon ngayon. Dahil po nagkabuklod-buklod na po. Hindi nyo po ba napapansin? Ang Pangulo ngayon ay nakatutok lang na nakatutok sa Luzon. Nakatutok lang po na nakatutok sa flood control na napakalaking korupsyon. Kaya yun po yung pinagmamalaki ni pinsan daw po kasi ni Franz Castro ito ayon sa Vice President. Ito po si garbage in, garbage out. Hindi po ba? Ano po ba yung pinagmamalaki ang presidente raw po ay nasa Pilipinas nagtatrabaho? Ano po ba ang tinrabaho ng 3 taon ng Pangulo? Siya nga yung nagsasabi, 3 taon na tinarantado ng kanyang gobyerno ang mga proyekto na kanyang mga panukala. 3 taon ginawang ghost project ang mga proyekto na kanyang sinasubmit sa taong bayan. Sa katunayan, pinagmalaki niya pa
nung siya'y nagsona, 5,500 flood control. Tapos na. Ang natapos pala ang pera ng taong bayan. At ngayon, mismo siya nagsasabi sa atin na ang pera natin ay ninakaw ng mga magnanakaw. Mahiya naman kayo, mga makakapal lang mga pagmumuka. Ayon sa Pangulo, inaamin niya na ang kanyang 3 taong panunungkulan ay puro magnanakaw ang kanyang mga kasama. Kaya nga po ang tanong ng taong bayan, Yusek, garbage in, garbage out. Ang tanong ng taong bayan, kasama rin ba kayo sa mga magnanakaw na sinasabi ng Pangulo? Hindi po ba? Nagtatanong po ang taong bayan, magkano po ang partihan? Hindi naman po masamang magtanong. Dinadala nyo lang ang issue sa Vice President kasi kailangan yung pagtakpan ng pagtakpan ang mga katarantaduhan at pagnanakaw sa administrasyon ng binagoongang Pilipinas. Bow. Hindi po ba? Kailangan pagtakpan ng pagtakpan. Ilihis ng ilihis ang issue. Mayroong pulburon. May coke issue. May korupsyon. May pamumulitika. At may issue rin ng pagiging hudas at traidor sa bayan. Hindi po ba? Kung talagang napakalinis ng iyong pamamahala at ikaw ay nasa Pilipinas at nagtatrabaho ka ng tama, sana lahat ng issue sa iyo ay binigyan mo ng solusyon at ipinakita mo sa taong bayan na mali ang mga Pilipino sa sinasabi nila na ikaw ay weak leader at hindi ka gumagamit ng pulburon at ng coke. Yan ang unang gusto ng taong bayan. Patunayan mo yan. At syempre, sa dami ng korupsyon ngayon na nabubunyag ng 3 taon at ngayon nabubunyag sa panahon natin ngayon. Kaya nga sinasabihan pa kayo, Yusek, sinasabihan pa kayo ng isang senador, mga magnanakaw, mga demonyo, mahiya naman kayo. Mga demonyo kayo. Pare-parehas daw po kayong nasa gobyerno. Pero kayo ay nagdidemonyohan daw umano. Ayon kay Senator J.B. Ercito. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Yusek. Bakit hindi mo masagot? Hindi mo masagot direkta na talagang ipinatapon at ipinakulong ang dating Pangulong Duterte sa ICC kidnapping. Bakit hindi mo masagot direkta na pinupuntahan ng Vice President ang kanyang ama dahil ito'y ipinatapon kidnapping? Di po ba? Yusek, bakit hindi mo sagutin yan direkta sa taong bayan? At sabihin mo sa taong bayan na tama lang ang ginawa ni BBM na ipatapon ng dating Pangulong Duterte na hindi nakakuha ng due process. Sabihin mo sa taong bayan. Hindi po ba? Dahil matapang ka naman. Dahil ikaw ay tagapagsalita ng Malacanang. Kaya nga binabatikos nyo ang Vice President dahil hindi nyo matanggap na prostrated, masamang-masama ang reputasyon nyo sa mga OFW. Di po ba? Yan po ang totoo. Majority ng OFW ay prostrated. Masamang-masama ang kalooban nila. Dismayado sila sa nangyayari pong pagpapatakbo ng amo mo, Yusek. Tagapagsalita ka. Di po ba? Is 3 taon. Ang Vice President ay hindi gumagastos ng napakalaki katulad ng amo mo. Hindi ba pwedeng ilatag mo sa taong bayan ang ginagastos kung magkano ang travel fund na ginagastos taon-taon ng Pangulo? At ipaliwanag mo at bigyan mo rin kami ng audit kung magkano na at kung ano-ano na ang naibigay na trabaho, tulong sa mga biyahe, gaano na karami ang mga investor na malalaki para naman masulit-sulit
ang ginastos ng taong bayan na bilyong-bilyong travel fund sa loob ng 3 taon. Ano ang nakita namin? Yusek, kasama ka pa sa biyahe nung nakaraan at kumanta ka pa. Nag-concert ka pa. Hindi po ba? Nakakahiya. Hindi nyo kasi matanggap na talagang ang inyong gobyerno ngayon ay desperado na ang mga Pilipino. Di po ba? Wala na kayong maipagmamalaki dahil maiksi na ang panahon ninyo. 3 taon, binigyan nyo ng walang kalatoy-latoy na trabaho. Ipinakita nyo kung gaano kayo kakurap umano at mga kawawalang hiya umano sa paglilingkod sa bayan. Hindi po ba? Ganyan ang nakita ng mga Pilipino. Malalaking korupsyon, ghost project, mga kumikitang mga politiko. Ano pa? Mga contractors ang may-ari ay mga politiko karamihan. Sila. Ganyan ang nakita namin na never namin nakita yan kay dating Pangulong Duterte. Di po ba? Kaya nga hirap na hirap kayong pabanguhin. Kaya nga lahat ay ginagawa nyo ng paraan para bumangulang sa mata ng media. Umano, hindi sa mata ng mahigit 100 milyong Pilipino. Hindi po ba? Sa media na lang bumabango, sa social media dahil maraming trolls, at syempre sa survey. Sa survey, gamit pa rin yata umano ang pera ng taong bayan. Gamit na gamit. At yung sinasabi mo na ang Vice President ang magpapabagsak sa Pangulo, hindi ang Vice President ang magpapabagsak sa Pangulo mo. Taong bayan mismo ang sukang-suka na sa panunungkulan nyo umano, hindi ang Vice President. Dismayado man ang Vice President, pero hindi siya ang magpapabagsak. Taong bayan, kung hindi nga lang tulog, mahimbing ang pagkakatulog, pipi at bingi, ang AFP, matagal na po sanang wala kayo dyan umano. Hindi po ba, Yusek? Ang nagpapabagsak sa presidente ay AFP. Hindi po ba? Mga men in uniform. Nakita po namin yan sa panahon po ni Pangulong Marcos Sr. Di po ba? Mga militar. Sa panahon ni Erap, mga militar. Hindi po ang Vice President na nagpapabagsak. Hindi po ba? Saka mahirap po. Mahirap po ngayon. Di po ba? Dahil ang pera ng taong bayan ay gamit na gamit. At marami yata tayong nasa posisyon na nakikinabang sa sobra-sobrang pera na lumalabas sa pondo ng bayan, mga kababayan, na sila po ang natatakpan para ang anomalya ay hindi po mabulgar at nalilinis ang kanilang pangalan dahil kaya sa dami ng pera na ginagastos nila. Kaya wala po tayong mga proyekto. Puro ghost na lang. Puro multo ang ating proyekto. Hiyang-hiya naman tayo sa Malacanang. Ganyan po katindi ang Malacanang, mga kababayan. Hindi kasi nila kaya yung sinasabi pong tunay na paglilingkod ng dating Pangulong Duterte. Hindi po nila kayang gawin yan. Kasi, ang ginawa kasi nilang unang-una pagtuntong nila sa kapangyarihan ay panatiliin na ang kanilang kapangyarihan ay hindi na mawala sa kanila. Sila na. Kaya nga inumpisahan na po nila ang pamumulitika. Hindi po ba? Kaya po, ang nagdurusa ngayon, taong bayan, middle class, mahihirap na katulad natin. Pero sila, never sila magdusa dahil nasa kanila ang kaban, yaman ng mga Pilipino. Hindi po ba? Kaya dito po kay Yusek,
mga kabayan, tagapagsalita ng Malacanang, wala nang maniniwala sa Malacanang kahit ano ang gawin yung paninira sa Vice President. Ang talagang reason at nakikita na malaking issue ng korupsyon ay hindi po ang pagbiyahe ng Vice President. Ang nakikitang napakaraming korupsyong pera ang involved, trilyon pag sinuma mo, ay ang binagoongang Pilipinas. Sila po ang isang damukal na iniintay po natin imbestigahan ng mga politiko na may yagballs, mga politiko na may paninindigan, may dignidad, at kailanman ay hindi kayang takutin ng mga magnanakaw at demonyo umanong politiko sa ating bansa. Hindi ba, Yosek? Bakit? Takot na takot po ba kayo? Dahil hirap na hirap kayong pabagsakin ng Vice President. Hindi kinakatigan ng kasamaan dahil hindi nag-ubra sa Korte Suprema ang mga plano ng House of Representatives. Hindi naman titigil yan eh. Hindi naman titigil yan. Next year, babanat na naman yan. Ganun po talaga. Dahil po may pondo yan. Hindi po nila titigilan yan dahil may pondo yan. Tuwan-tuwa ang mga politiko riyan. At marami po silang sunod-sunod ang plano nila. Pag hindi po nila napabagsak ang Vice President sa mga plano nilang impeachment, meron pong nakasunod dyan. Plano. Kaya nga dapat mag-ingat ang Vice President. Hindi po ba? Kailangan po magdoble ingat ang Vice President. Baka mahirap na. Mga traidor, swapang, greedy sa kapangyarihan ng kalaban niya. Mahirap nang masalisihan. Kaya dapat doble ingat ang Vice President. Marami pong galamay at nagpaplano dyan umano. Hindi po ba? At syempre, yung ibang plano pa nila, pati po ang tiyatsa, ay gusto rin po nilang mangyari at matupad para po sa kanilang mga ambisyon. Gusto rin po nilang ulitin at buksang muli na maripasuhin, di po ba? Ang 1987 Constitution natin. Kailangan pong maging sinasabi lang charter change. Yan ang mga plano nila. At meron pa rin po silang isang plano para manatili sa kapangyarihan. Hindi po ba? Kaguluhan na tayo po raw ay idadamay o madadamay sa gyera ng may gyera. Pag may gyera, walang halalan. Mananatili sila sa kapangyarihan. Napakarami po nilang plano na wag sana itong matupad sa panahon nila. Hindi po kailangan maghari ang mga magnanakaw at mga demonyong mga politiko umano sa ating bansa. Hindi po ba? Sino po ang nagsasabing mga demonyo sila? Si Senator J.B. Ejercito. Kasama po ang mga contractors, mga kabayan. Yan po mga kabayan, ang komento po natin sa sinasabi pong sinisiraan daw po at pinababagsak ng Vice President si BBM sa mga OFW. Ang tanong, may sisirain pa ba sa pamahalaan at kay BBM, mga kababayan? Meron pa bang sisirain sa kanya? Sirang-sira na nga siya umano sa taong bayan na mga miisip hindi mga adik, mga miisip, mga kabayan. Meron pa palang sisirain. Unbelievable. Maraming salamat po sa nagustuhan po natin tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At sa ating pong mga subscribers, maraming salamat po sa inyo. Sa ating pong mga nagbibigay po ng biyaya at tulong. Thank you po sa inyo. Shoutout po sa inyo lahat. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe, maraming salamat din po. Ingat-ingat po kayo. At siyempre po, yung dalangin po natin at dasal na magkaisa po tayo. Sama po natin sa mga dasal at panalangin na maingatan po ang pamilya Duterte, ang Vice President, mailayo po sa kapahamakan. Siyempre po, ganun din po ang dating Pangulong Duterte. Sama po natin sa dasal na siya po mabigyan pa po ng mahabang buhay at mailayo po sa kapahamakan. At siyempre po, makabalik na po sa lalong mabilis
sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga dasal. Tayo rin po mga kababayan, magdasal. Ipagdasal po natin na tayo rin po ay maingatan mga kababayan. Thank you po. Ingat-ingat po. Muli, paalam. Bye-bye.